Naranasan mo na bang tumayo mula sa upuan at maramdaman na parang nanginginig ang iyong mga binti na para bang may pasan itong 100 kilo? O baka napansin mo na hindi na kasing tibay ng dati ang iyong mga tuhod, na para bang umaakyat ka sa bundok kapag umaakyat ka ng hagdan, at hingal na hingal ka kapag naglalakad ng malayo? Maaari mong isipin, normal lang to dahil tumatanda na ako. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang panghihina ng binti ay hindi lamang dulot ng pagtanda? Paano kung sabihin ko na may mga partikular na gulay na kayang gisingin muli ang lakas ng iyong mga binti, magpanumbalik ng collagen, at tulungan kang maramdaman na bumata muli? Dito sa Gintong Sustansya, pag-uusapan natin ang 8 gulay na nagpapalakas ng collagen at lakas, isang listahan na maaaring literal na magbago ng paraan ng iyong paglalakad, paggalaw, at pamumuhay. At maniwala ka, gugustuhin mong manatili hanggang dulo, dahil ang ika-8 gulay ay madalas na hindi pinapansin, ngunit maaaring ito mismo ang nawawalang susi na matagal nang hinahanap ng iyong katawan. Pero bago tayo magsimula, siguraduhin mong nakasubscribe ka na sa Gintong Sustansya at naka-on ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga makapangyarihang health tips na kayang baguhin ang iyong katawan mula sa loob. Ang collagen ay parang pandikit na nagdudugtong sa ating buong katawan. Pinapapanatili nitong matatag ang balat, nababanat ang kasukasuan, at malakas ang kalamnan. Ayon kay Barbara O'Neill, isa sa mga pinakaiginagalang na tagapagturo ng natural health, ang iyong katawan ay likas na kayang magpagaling, ngunit kailangan nito ng tamang materyales para ayusin ang sarili. Kapag usapang lakas ng binti, isa sa mga pangunahing materyales na ito ay collagen. Kapag kulang ka sa collagen, mas mabilis na uubos ang cartilage sa tuhod, nawawala ng elasticity ang mga litid at ligament, at humihina ang mga kalamnan. Sa paglipas ng panahon, mas nagiging mahirap ang paglakad, pagtayo, at pagpapanatili ng balanse. Pero ang magandang balita, hindi lang sa supplements nakukuha ang collagen. May mga gulay na may taglay na eksaktong nutrients na kailangan ng iyong katawan para natural na makagawa ng collagen, kabilang ang vitamin E, copper, sulfur, at mga plant compounds na nagpapagana sa enzymes na bumubuo ng collagen sa iyong mga selula. Ang spinach, na tila simpleng dahon lang, ay puno pala ng collagen-boosting nutrients. Mayaman ito sa vitamin E, ang mahalagang bitamina na nagsasabi sa iyong katawan, sige, oras na para gumawa ng mas maraming collagen. Mayroon din itong lutein, na tumutulong mapanatiling may sapat na oxygen ang kalamnan at iwas cramps. Madalas ipaliwanag ni Barbara O'Neill na ang mga dark leafy greens, tulad ng spinach, ay hindi lang nagpapakain sa kalamnan, kundi nakakatulong din mag-alkalize ng katawan na nakababawas ng inflammation na sumisira sa collagen. Isipin mo, kung magdadagdag ka lang ng 1 tasang lightly steamed spinach sa pagkain mo araw-araw, sa loob ng ilang linggo, maaari mong maramdaman na mas matatag ang tuhod mo, mas tumatagal ka sa paglalakad, at mas gumaganda pa ang kutis mo. Kung ang spinach ay tahimik na manggagawa, ang pulang bell pepper naman ay parang superstar pagdating sa collagen. Isa ito sa pinakamayamang pinagkukunan ng vitamin E sa buong mundo, mas marami pa kaysa sa dalandan. Kung walang vitamin E, hindi talaga makakagawa ng collagen ang katawan. May taglay din itong capsaicin, isang natural na anti-inflammatory na nakababawas ng pananakit ng kasukasuan, at lycopene, isang antioxidant na nagpoprotekta sa collagen laban sa pagkasira mula sa free radicals. Kaya sa susunod na gagawa ka ng salad, maglagay ka ng ilang hilaw na hiwa ng pulang bell pepper. Magpapasalamat ang iyong mga binti, ang broccoli, na tinatawag ding green doctor, ay mayaman sa vitamin E, vitamin E, at calcium, lahat mahalaga para sa tibay ng buto. Ang lihim nitong sandata ay ang sulforaphane, isang compound na nagpapa-activate sa natural detox enzymes ng katawan, nagpapabawas ng pamamaga sa kasukasuan, at nagpoprotekta sa collagen fibers laban sa pagkasira. Lagi ring binibigyang diin ni Barbara O'Neill na i-light steam ang broccoli imbes na pakuluan para mapanatili ang mahahalagang sangkap.
Isipin mo ang broccoli bilang bodyguard ng collagen. Pinapangalagaan ang iyong connective tissues para makalakad ka ng matatag sa loob ng maraming taon. Kung ang spinach ay banayad na manggagamot, ang kale naman ay parang mandirigma. Napakayaman nito sa vitamin ni na tila hinahamon ang iyong katawan na gumawa pa ng mas maraming collagen. Mayroon din itong manganese, isang mineral na kasangga ng vitamin ni sa pag-activate ng enzymes na bumubuo ng collagen fibers. Tinatawag ni Barbara O'Neill ang kale bilang isa sa muscle protectors ng kalikasan dahil pinatitibay nito ang fascia, ang connective tissue na bumabalot sa iyong mga kalamnan at nagbibigay hugis dito. Isipin mo ang fascia na parang cling film ng kalamnan. Kapag matibay at nababanat ito, mas mahusay ang galaw ng kalamnan at mas malakas ang pakiramdam ng iyong mga binti sa bawat hakbang. I-massage ang hilaw na kale gamit ang olive oil at lemon juice bago kainin para lumambot ang dahon at mas madaling matunaw sa tiyan. Ang carrots ay hindi lang para sa mata, malakas din itong magpasigla ng collagen. Punito ng vitamin E na tumutulong mag-ayos at magpanatili ng balat at kalamnan. Kapag kulang ka sa vitamin E, mas mabilis masisira ang collagen at babagal ang pag-repair ng katawan. Ayon kay Barbara O'Neill, mahalaga rin ang vitamin E para sa muscle recovery, lalo na sa mga nakatatanda na gustong maibalik ang lakas ng binti matapos ang panahon ng hindi pagdalaw. I-roast ang carrots kasama ng kaunting coconut oil para mas tumaas ang absorption ng beta-carotene, na nagbibigay sa mga gumagawa ng collagen sa katawan ng mas maraming kagamitan para mag-ayos ng mga tissue. Ang sweet potato ay madalas hindi nabibigyan ng sapat na kredito pagdating sa lakas ng binti. Mayaman ito sa beta-carotene, vitamin E at copper, isa sa mga pinakanalilimutan, ngunit mahalagang mineral sa paggawa ng collagen. Ang copper ay parang construction manager sa site ng paggawa ng collagen. Kung wala ito, hindi maayos nagkakalink ang collagen fibers, kaya nagiging mahina at hindi nababanat. Madalas ipaliwanag ni Barbara O'Neill na ang kakulangan sa copper ay tahimik na nakapagdudulot ng panghihina ng kasukasuan, pagkulubot ng balat, at varicose veins. Ang isang baked sweet potato na may budbod na cinnamon ay hindi lang masarap, isa rin itong collagen-building dessert. Ang repolyo ay simple ngunit makapangyarihan. Mayaman ito sa sulfur, isa pang mahalagang mineral sa paggawa ng collagen. Bahagi ng amino acids na bumubuo ng collagen ang sulfur, at kung kulang ka nito, babagal ng husto ang produksyon ng collagen. May taglay din itong vitamin E na nagpapalakas sa buto at nakababawas ng panganib ng bali. Madalas ding sabihin ni Barbara O'Neill na ang fermented cabbage, tulad ng sauerkraut, ay nagbibigay ng probiotics na nagpapabuti ng kalusugan ng tiyan upang mas mahusay maabsorb ng katawan ang collagen-boosting nutrients. At narito na ang pinaka-underrated na collagen hero, beet. Mayaman ito sa nitrates na nagpapabuti ng daloy ng dugo sa mga kalamnan. Kapag mas maganda ang daloy ng dugo, mas maraming oxygen at nutrients ang nakakapasok sa iyong mga binti, na tumutulong mapanatili ang lakas at tibay. Mayaman din ito sa manganese na tulad ng sakale, ay katuwang ng vitamin E sa paggawa at pag-aayos ng collagen fibers. Ayon kay Barbara O'Neill, ang iyong dugo ang ilog ng buhay. Kapag mas maganda ang agos nito, mas malusog ang iyong mga tissue. Ang pagdagdag ng roasted beets o beet juice sa iyong diet ay kayang magpasigla ng pagod na binti at magbigay ng gaan sa iyong pakiramdam sa paglalakad. Hindi mo kailangan kumain ng sobrang dami ng bawat gulay araw-araw. Sa halip, i-rotate mo sila sa iyong pagkain. Halimbawa, Lunes, spinach omelette sa almusal, roasted carrots sa tanghalian, at steamed broccoli sa hapunan. Martes, kale salad sa tanghalian, sweet potato mash sa hapunan. Miyerkules, red bell pepper stir-fry sa tanghalian, cabbage soup sa hapunan. Sa paglipas ng panahon, titiyakin ng rotation na ito na natatanggap ng katawan mo ang lahat ng materyales para muling makagawa ng collagen at palakasin ang iyong mga binti. Maaari kang kumain ng pinakamakapangyarihang gulay sa mundo. Pero kung mali ang pagluluto o maling kombinasyon,
maaaring mawala ang kalahati o higit pa ng collagen-boosting nutrients bago pa ito ma-absorb ng katawan. Sabi ni Barbara O'Neill, hindi lang kung ano ang kinakain mo, kundi kung paano mo ito inihahanda at pinagsasama ang magtatakda kung magagamit ba ito ng iyong katawan. Light steaming ang pinakamabuting paraan. Ang sobrang pagkulo ay sumisira sa masiselang bitamina tulad ng vitamin D. 3 hanggang 5 minuto ng light steaming ay nagpapanatili ng nutrients. Ipersang gulay sa healthy fats tulad ng olive oil, avocado, o ground flaxseed para dumobble ang absorption. Kumain din ng ilang gulay ng hilaw tulad ng red bell pepper, kale, at beets para sa maximum enzymes at bitamina. Gumamit ng kombinasyon ng kulay, berde para sa chlorophyll, orange para sa beta-carotene, pula para sa lycopene at nitrates, puti para sa sulfur compounds, para mas kumpletong maprotektahan ang collagen. Kahit kainin mo lahat ng gulay na ito, ang mga collagen destroyers tulad ng refined sugar, sobrang alak, at paninigarilyo ay kayang sirain ang lahat ng pinaghirapan mo. Binalaan ni Barbara O'Neill na mas mabilis masisira ang collagen kapag may ganitong mga bisyo kaysa kaya mong buuin muli. Subukan ang kanyang golden strength salad, spinach, shredded cabbage, red bell pepper, roasted sweet potato, grated beet, na may olive oil at lemon juice dressing. Sa isang plato pa lang, mayroon ka ng vitamin E, beta-carotene, copper, sulfur, at nitrates. Ang lingguhang collagen routine ni Barbara O'Neill para sa seniors ay simple: Lunes, spinach, cabbage, at broccoli. Martes, sweet potato, kale, at red bell pepper. Miyerkules, beet juice, spinach, at cabbage. Huwebes, carrot juice, kale, broccoli. Biyernes, cabbage, sweet potato, at kale. Sabado, carrot beet smoothie, bell pepper, at broccoli. Linggo, Filipino Tradition Day na may ginisang pechay, laying, at talbos ng kamote. Tinitiyak ng rotation na ito ang tuloy-tuloy na variety ng nutrients. Ang matatandang Pilipino sa mga probinsya ay nananatiling malakas hanggang edad 80 at 70 sa pagkain ng talbos ng kamote, malunggay, at saluyot. Lahat mayaman sa collagen-protecting compounds. Tugma ang payo ni Barbara O'Neill sa mga tradisyong ito, sariwa, ayon sa panahon na gulay, at regular na paggalaw. Ang magagaan na ehersisyo tulad ng heel raises, mini squats, at mabagal na pag-akyat sa hagdan ay nagpapasigla ng paggamit ng collagen, pinananatiling malakas ang mga binti. Simula ngayon, mangako ng 30 araw ng pagkain ng hindi bababa sa 3 gulay mula sa listahan araw-araw, tamang paghahanda nito, at paggawa ng 10 minuto ng magagaan na ehersisyo para sa binti. Pagkatapos ng 30 araw, pansinin kung paano na ang pakiramdam ng iyong mga binti kapag tumatayo ka, kung gaano ka nakatatag sa paglalakad, at kung gaano kalaki ang dagdag ng iyong enerhiya. Hindi ka masyadong matanda para muling lumakas. Hindi ka masyadong mahina para magpatibay. Ang iyong katawan ay isang buhay at humihinang himala na kayang magpagaling at magpanumbalik, ngunit kailangan nito ng tamang kagamitan, tamang gasolina, at tamang pag-aalaga. Ang mga gulay na ito ay hindi lang pagkain. Sila ay mga building blocks ng kalikasan para sa matibay, matatag, at kumpiyansang mga binti na nararapat sa iyo. Paalala ng karunungan ni Barbara O'Neill, ang edad ay hindi dahilan para sumuko, ito ay dahilan para lumaban ng mas matalino. At sa bawat subo ng mga collagen-rich na gulay na ito, lumalaban ka para sa iyong kalayaan, kalusugan, at kasiyahan. Kung may natutunan ka ngayon, ibahagi ang video na ito sa iyong pamilya at mga kaibigan. At tandaan, mag-subscribe sa Gintong Sustansya, at i-on ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga health tips na kayang magbago ng iyong buhay. Dito, hindi lang tayo basta nag-uusap tungkol sa kalusugan, isinasabuhay natin ito. Manatiling malakas, kumain ng tama, at magkita tayo sa susunod na video.